Hindi raw maluho ang nadadawit sa anomalya sa flood control projects na si DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez ayon sa mga kapitbahay niya. Pinuntahan ng News 5 ang kanyang bahay kung totoo ba yan. Nalaman ding mamahalin ang kanyang mga relo at sasakyan kahit 70,000 pesos lang ang kanyang buwanang sahod. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. 2023 Urus Performance Sports Car na nagkakahalaga ng 29 million pesos. Patek Philippe watch na worth 6.5 million pesos. At Audemars Piguet watch na 1.2 million pesos ang presyo. Ilan lang yan sa mga mamahaling kagamitan na pagmamay-ari ni DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Isa si Hernandez sa tinaguriang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys, ang 5 nagwawaldas sa kasino at sangkot sa maanumalyang flood control projects. Sa pagsisiyasat ng News 5 2022, umupo bilang Assistant District Engineer si Hernandez at ngayong 2025, naging officer in charge siya ng DEO. Si dating DPWH Manuel Bonoan ang pumirma. Base sa impormasyong nasa peking lisensya, ginagamit ni Hernandez ang alias na Marvin Santos de Guzman. Pero nang puntahan ng News 5 ang address, walang ganung pangalan na nakatira roon ayon sa ilang residente. Luma na rin daw ang nakalagay na address sa lisensya. Pinuntahan din ng News 5 ang address na nakalagay naman sa yearbook ni Hernandez na inilabas ni Senator Jinggoy Estrada. Itong bahay na ito ang nakita namin. Mataas ang bakod at hindi tanaw ang bahay sa loob, pero halatang malawak ang property. Kakagaling nga lang natin dito sa compound at kinumpirma sa atin ng isa sa mga kaanak ni Bryce nga dito nga siya nanunuluyan, pero ayon sa kanila, hindi raw muna sila magbibigay ng pahayag. Ayon sa ilang residente, matagal nang nakatira rito si Bryce. Wala raw siyang bad record. Itinalaga pa nga raw siyang Hermano Mayor o punong abala sa pista ng bayan nila nitong Marso. Bata pa lang po ay nakikita na rin po siya dito at ayun nga po, naglalaro-laro na rin po siya dito. Totoo ba na may pagkamaluho ba? Paano? Wala din mo maluho yun. Hindi. Sa kabila niyan, kailangang mapaliwanag ni Hernandez kung paano siyang namuhay ng marangya. Gayong siya mismo ang nagsabi na ang kanyang buwanang sweldo, 70,000 pesos lang. Kahit anong kwenta, kukulangin yan pambayad ng mga mamahaling relo at sasakyang pag-aari niya. Ito ang dapat pang masusing imbestigahan. Kung pera ba niya yan o pera ng taong bayan. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.